Hi! Kamusta kayo lahat? Ako na naman po ito, si Rap at your service, ang teacher nyong masarap. And for today's video mga kasarap ay pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions kung ikaw ay nagbabalak na mag-apply dito sa Thailand bilang isang teacher. So ayun, mag-welcome address muna tayo. Let's go! So ang una nga dyan mga kasarap ay yung katanungang in demand ba ang mga foreign teachers dito sa Thailand? Oo, palagi po yung in demand ang mga foreign teachers dito sa Thailand. Bakit ko nasabi? Dahil halos lahat ng mga schools dito ay may iba't ibang programs. Isa na dyan syempre yung English program. At sa English program, halos lahat dyan ay puro foreign teachers. And every end of the term, maraming mga teachers na umaalis. Bakit sila umaalis? Yung iba, umuwi sa kanilang mga bansa. Nagfo-for good. Siguro nakaipon na, mayaman na. Yung iba naman, lumilipat ng school kung saan may better opportunity. Yung iba naman ay nagko-cross country. Pumupunta ng US, Europe, Taiwan, Japan, mga ganon. So, kapag may umalis, ibig sabihin, may maiiwang vacant position. At kapag may vacant position, ibig sabihin, magha-hire na naman ng school ng panibagong foreign teacher. So, ayun, in demand po ang mga foreign teachers dito sa Thailand. Yun lang, salamat! Pangalawa, kailangan ba ng work permit at visa para makapagtrabaho as teacher sa Thailand? Aba naman, oo, talagang kailangan ang work permit at visa para legal kang makapagtrabaho dito sa Thailand. Pero, hindi ibig sabihin nun ay ora-orada na dapat meron kang work permit at visa. Kung makakakuha ka ng work permit sa Pilipinas bago ka pumunta ng Thailand, mainam yon. Pero kung hindi naman, ay pwedeng-pwede ka pa rin pumunta dito sa Thailand at mag-apply bilang teacher gamit ang tourist visa. Ganun po ang ginawa ko. Pumunta po ako dito as tourist at dito na po ako nag-apply ng trabaho. Kapag pumunta ka ng Thailand bilang tourist, ibig sabihin nun, tourist visa ang hawak mo. Pagpasok mo sa immigration sa airport dito sa Thailand, ay tatatakan ang passport mo. Makikita mo doon kung hanggang kailan ka pwedeng manatili dito sa Thailand bilang isang turista. 30 days po yun. So within that 30 days, kailangan makahanap ka na ng trabaho mo. Pero kung hindi ka pa naman makakahanap within that 30 days, ay pwedeng-pwede ka pa rin magpa-extend sa immigration ng another 30 days na pagstay dito sa Thailand. At kapag hindi ka pa rin nakahanap ng trabaho, don't worry dahil pwedeng-pwede ka pa rin mag-border exit. Ibig sabihin nun, lalabas ka ng Thailand, pupunta ka sa ibang bansa, magtutour ka din doon, at pwede ka ulit bumalik dito sa Thailand bilang tourist ulit. Medyo hassle nga lang kasi ang daming oras na nasasayang at syempre marami kang magagastos. Kaya dapat sa unang 30 days mo pa lang dito sa Thailand, makahanap ka na ng trabaho mo. At kapag nakahanap ka naman na ng trabaho, dun na pwedeng i-process ng school mo o ng agency mo ang iyong non-B visa. At kung meron ka naman ng non-B visa, ay pwedeng-pwede ka nang mag-apply for work permit. Depende yon kung ikaw ang magpo-process o ang school o ng agency mo. Depende yan sa pinag-usapan ninyo or kung ano ang nasa kontrata. And then, kapag meron ka ng work permit, makakahinga ka na ng maluwag. Ang gagawin mo na lang ay extend na lang ng visa at work permit. Yun lang, salamat! At pangatlo, kailangan bang education graduate ka?
Hindi po. Kahit anong kurso ay pwede dito sa Thailand. Kapag English teacher ang a-applyan mo, kahit anong kurso na related o equivalent sa pagiging English teacher ay pwedeng-pwede. Basta siguraduhin mong kayang-kaya mong magturo ng English subjects. At kapag math and science naman, kahit anong kurso na related o equivalent sa pagtuturo ng English at Science ay pwedeng-pwede din. Basta siguraduhin mo lang din na kayang-kaya mong ituro ang Math at Science. Pero, syempre, plus factor pa rin kung education graduate ka at kung may license to teach ka na from your country. May mga schools kasi na ang hinahanap ay education graduate talaga at yung may mga license to teach na. Pero hindi lahat. Yung ibang schools naman, basta may credentials ka lang na may ipapakita, may legit na diploma at transcript of records ka at maipapakita mong ikaw ay degree holder, ay pasok na pasok ka. Pero syempre, dapat galingan mo sa interview at sa demonstration teaching. Dahil may mga schools talaga na nire-require ang demonstration teaching bago kanila i-hire. So ayun, hindi kailangan na dapat education graduate ka dahil maraming mga teachers dito na hindi education graduate pero nagtuturo sila dito sa Thailand. Pero karamihan sa kanila ay mga native English speakers. Yun lang, salamat! At pang-apat, makakapagturo ba ng English subjects kahit hindi native English speaker? Oo naman, yes na yes. Maraming mga Pinoy dito na English subject teachers. So ayun, makakapagturo ka kahit hindi ka native English speaker. At panglima, may age limit ba ang pwedeng mag-apply as teacher sa Thailand? Naku, walang age limit ang pag-a-apply dito bilang teacher. Basta pasado ka sa mga requirements na hinahanap nila at bigatin ang mga credentials mo. Kahit senior citizen ka na, pwede ka pa rin mag-apply. Ang sinasabi ko is pwede ka pang mag-apply. Ang hindi ko lang alam ay kung kukunin ka. Siyempre, marami ding mga ibang applicants. At sa ayaw at sa gusto natin, ang mga schools ay mas prefer talaga nila yung mas bata. Yun lang, salamat! At pang-anim, kailangan ba ng police clearance mula sa Pilipinas para mag-apply sa Thailand? Hindi rin. Hindi rin yan kailangan dahil ako nga wala akong police clearance. Pero kung makakakuha ka naman ng police clearance mula sa Pilipinas, ay pwedeng-pwede din naman. Iba-iba kasi ang hiring standards ng mga schools dito. Yung iba hinahanap yan. Yung iba naman hindi. Gaya dito sa school ko, hindi naman yan hinanap. Pwede kasing kumuha ng police clearance dito mismo sa Thailand. Kaya yung mga nag-a-apply dito, dito na lang din talaga kumukuha ng police clearance. So ayun, hindi po kailangan ang police clearance para mag-apply bilang teacher dito sa Thailand. Yun lang, salamat! At pangpito, ilang oras ako magtuturo sa isang linggo? Depende po yan sa school. Dito kasi hindi oras. Minutes po, 50 minutes lang ang kada klase. Ang average ay 20 units o 20 classes per week. Yung iba nasa 22 to 24. Ako, 15 units lang ako sa kada linggo. Makikita mo naman po yan doon sa kontrata na pipirmahan mo. Yun lang, salamat! At pangwalo, required ba na may TEFL certificate or yung Teaching English as Foreign Language at International English Language Testing System Certificate o yung tinatawag nating IELTS? Ang sagot dyan ay hindi. Hindi rin po kailangan na meron kang TEFL certificate at IELTS. Again, depende pa rin po yan sa school kung hahanapin yan o hindi. Pero
Sa experience ko dito sa school ko ay hindi yan hinanap since math teacher naman ako. Pero kahit pa English teacher ka ay hindi rin yan hahanapin sa ibang schools. Depende po kasi talaga yan sa school. May mga school na hinahanap ang TEFL at IELTS at meron namang mga school na hindi yan hahanapin. Ang parang equivalent kasi niyan dito ay yung TOEIC. May TOEIC center kasi dito kung saan nag-e-exam ang mga foreigners. Nasa 1,900 baht po ang bayad kapag nag-exam ka ng TOEIC. At ang validity lamang po nun ay hanggang 2 years. So yun, hindi po talaga compulsory na hahanapin sa iyo ang TEFL o IELTS. So depende po yan sa school na papasukan mo. Yun lang. Salamat! So ayun, kapag meron ka naman o pasado ka naman sa lahat ng mga binanggit ko, ay pwedeng-pwede kang mag-apply as teacher dito sa Thailand. At kung may natutunan ka, ay i-like mo naman at i-share ang video para mas marami pang makaalam. See you sa susunod kong video. Salamat!